basta man ang ibok na pinaka wala ka magkakitay, no? Sa mga uluhatun na nagkadugan ng mga uluhatun. At pinabay ng mga simana, matag Sabado, mga butli o gain nga ng mga lugar. Kaya kami o ganang matag barangay na makabatong tao, mga pag-ampo. Inaampuan ang matag barangay. Ikan sa kanilangan, pangantukan, sa prison, mga medyo nipalta sa lang atong mga pagtigol din kay nagtinguha man ta nga ang mensahe sa Diyos makailabyo, no? Pero kung ang naa sa imong kasing-kasing ay magsimbaho na katungin ng Diyos, dili na matago sa iya. Nakita niya ang imong panginahanglan, nakita niya ang tanan kung unsay mga kakulangon sa imong kinabuhi. Busa bisan patuod og na ay panahon nga dili ta magkatigom, kinahanglan gyud ang atong mga pag-ampo. Amen ba? No? Kinahanglan nga muduol kita sa Ginoo. No? Kay ingon pa ang tao nga dili nga mainampuon, ang tao nga wala mosalig sa Ginoo, naa sa iya ang garbo. Yun pa sa Salmo 10:4 sa Biblia, sulat sa ni Haring David, na tungod sa garbo sa usa ka tawo wala siya mong ilang Ginoo, no? Tungod sa usa ka garbo sa usa ka tawo, tuwaron dili masaypan atong atong basahon sa nakasulat diri sa Salmo kung unsa gyud ang giingon din sa Biblia. 10 versikulo 4 ingon rin, tungod sa garbo sa taong dautan wala siya moila sa Ginoo, ug moingon siya walay Dios, no? Kanang mga tao nga dili magaampo, kanang mga tao nga wala nagasalig sa atong Ginoong Dios, doon na siya garbo. Amen ba? Kung atong subayon sa laing hubad sa Biblia, ang garbo dautan din na siya, no? Ingon man tayo tungod sa garbo sa taong dautan yun ang garbo. O wala siya moila sa Ginoo, umingon siya walay Diyos. Pero dili pa na mao ang atong topic, no? Ang mensahe nga ipaabot sa tuwa karon mao ang sulat nga nakasulat diri sa Santiago, no? Santiago kapitulo 5 versikulo sugdan na po sa 13 ngadto na sa 16 or 18. Yung diri mga igsoon, kung paminahon tagayo. Verse 13, kung may nagkalisod-lisod ka ninyo, paampuha siya sa Diyos, no? Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Verse 14, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo, no? Sa simbahan, aron magampo alang kaniya o sa ngalan sa Ginoo maglihok kaniya galana, no? Verse 15, ang maong pag-ampo nga inumanan sa pagtuo makaayo sa masakiton, no? Kung may pagtuo ka, ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong pananglawas o magpasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugri kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dapog kahimuan, no? Padayon to verse 17, si Elias sama ka nato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta maulan ug wala gayud muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga.
No? Verse 18, ug unya nagampo na usab siya og nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot magampo tagya. Dalay gol wala ang Dios ni nga ka buntagon. Padayon ka namong giday pasalamatan tungod sa imong paghatag lugway sa among kinabuhi. Salamat Lord sa adlaw sa gabi sa tibok semana ikaw naghatag proteksyon sa matag usa kanamo. O gitugutan mo Lord nga makadangat kami ni ining gapita aron sa tuyo nga amo kang simbahon. Halaran ka namo ug mapagpasalamat usa ang mga pag-ampo usab nga pinagi sa imong balaan nga Espiritu Santo nga nasa among kaliwala mo ang mamuhat magtudlo sa matag usa kanamo. Ablihan mo Ginoo ang among ginaon kasing-kasing aron masabtan pag-ayo ang mensahe nga imong Diyos nga ipaabot ka namo karong adlaw. Hindi ka lang gipangayo, puralon mo kayong dapita sa imbalang dugo aron lay buhat sa kaaway nga maghatag distraction. In Jesus name I pray. Amen. So, sumala sa atong nabasa mga igsoon, ang tao nga dili mainampuon, doon na siya garbo. Kunya nagsalig na siya sa kagalingon. Amen ba? Ingon siya nga kaya ra na kunik. Kaya ra na kunik kay dili man siya musalig sa Ginoo. No? Pero nga naman nga ang Ginoo nanawagan man nagtawag man sa ato ang kinahanglan tang mag-ampo. No? Si Santiago mga igsoon kini nga mensahe kani si Santiago ang iyang pangalan ay sa Tagalog Jacobo. No? Sa English James. Ug atong sayron ang iyang kinabuhi, igsuon ni siya ni Ginoong Jesucristo, half brother nga sila. Igsuon sa inahan kibalik. Diba? Kay igsuon nila si Judas o si sa patong isa. Si Judas Tadeo, igsuon na sila. Dayon lain po nga mga babae ang iyang mga igsoon. No? Sa iyang inahan nga si Maria, si Jose. Pero lahi ang ganong gitawag og half brother kay si Jesus kung susihon nato wala man gipanganak nga gikan sa similya ni Jose. Gipanganak man siya pinaagi sa balaan ng Espiritu Santo, no? Gani gisgutan dito sa pasahon sa mga propeta sa Isaias nga ingon diha nga dunay babae nga ulay mga mabuntis og mga anak so wala pa nganli kung kinsa siya pero pila pa katuig ay na itabo. No? Isulat ng daan propeta Isaias sa kapitulo 3 ingon siya nga o 6 kapitulo 6 sa Isaiah nga dunay usa ka babaeng ulay, no? Wala maminyo ulay, dalaga, pero mabuntis siya, naagi, manangkon siya, pinaagi, kanalang sa balaan ng Espiritu Santo, manganak siya, ug ngalan siya Emmanuel, no? So, puti pa sabot, dili sila igsuon ni Santiago. Kini nga book of Santiago, kining libro sa kining Biblia mo ay pinakaunang nasulat sa New Testament sa Bag-ong Tugon. Pinakauna. Pero ang gibutang lang diri sa Biblia is Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no? Pero dili day kana ang pinakauna nga nagasulat isulat para mahimong Biblia, no? Ang pinakauna dahil sa New Testament is ang James, kining Santiago. No? And then, ang Biblia is composed of 66 smaller book. 66 siya ka mga libro. Unya, gi-compose na himong usa, nahimo ni siyang Biblia. No? Unya, ang nagsulat ani, walay nakasulat dili nga dili pulong sa Dios. Kung nagsulat po ani, gigamhan sa balaan ng Espiritu Santo. Mga bisan gamay wa gi sayop. Wala ang bisan ang period ang kuwit kung imo lang sabton pagayo nindot na
labi nagiyahan ka sa Holy Spirit. Wala kung magbasa tag Bible, mag-ampo kita kuna nga Lord, masabtan ako ang akong basahon. No? Mag-ampo ka kung unsa imong isulti nako karon. Kay unsaon man nimo pag-ampo kung dili ka magbasa og Bible. No, di ba? Bisan og dili ta makabasa na may tawag nga dili makabasa. Maminaw ka, no? Sa panahon nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mag-ampo ka nga Lord, masabtan ako to. Katong akong dungo, ako tong ma-apply. Maunay pagkinabuhi isip mga Kristohanon. Amin ba? Noong Santiago, ang pinakaunang libro nga gisulat na namugna ning New Testament gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Buhat, Roma, Corinto, Galacia hantod sa pinadayag. Mao na siya ang bagong tugon, ang New Testament. So Santiago igsuon ni Jesus Christ, pero kini si Santiago, si James, dili ni siya sakop sa 12, una nga 12 ka mga apostolis. Dili. Gani igsuon sila. Naa sila nagpuyo sa usa ng kabalay. Pero sa wayon pa magani nila sa Ginoong Hesukristo. No? Kay naay panahon nga murag pista ba? Panahon sa sa ulog, sa murag kapistahan sa mao nga ilahang dapit sa ilang lungsod sa Nazaret. And then niingon man si Jesus nga mangadto ba mo dito sa kapistahan kanang murag sa ulugan ba? Ni gitubag siya ni kani si James kining nagsulat ani mismo. Ingon siya nga lakaw kay gusto man ka magpadayag sa imong maayong binuhatan. Iyang igsuon mismo nagsaway niya. Di ba? Gisaway niya iyang half brother. Lakaw adto dito kay gusto man ka magpasundayag sa maayon nimong mga buhat. Kaya naghimo naman og mga milagros Jesus Christ. Pero wala niya buhatan diha sa iyang panimalay doon. Gihimo niya dito sa lain-lain nga mga naghimo siya mga milagro, nag-ayo siya sa mga balatian. No gani ang unang milagro nga gihimo katong naghimo siya bino, wine yang gihimo sa tubig lang, gipakabo niya ang mga tao. Mo to'y pinakaunang milagro pagsugod sa ministry ni Jesus Christ. Ngayang gihimo ang wine. Nasa diyang nahutdan nag-wine ang kinasal. Gapangita na sila. Huwag itay mainom ani. Pero gitawag siya sa iyang inahan ni si Maria. Siya nga, Jesus dong, wala na sila wine. Pero iyang gitubag ang iyang inahan, ingon siya nga, babae, dili pa akong panahon. No? Pero ganong ingon siya babae, nagpasabot pa nga wala niya respetuhi ang inahan. Dili. Ang iyang kahimtang ato sa iyahang Holy Spirit siya. Moto nakahimo siya milagro. Gihimo niyang bino. O niya, gitawag na itong mga sulugon nga, pasasubuon gani mo na ni Jesus nga, pagkabuk ng tubig, kabuk, sunda lang ninyo. Kaya ang inahan na kabalo, nagyundaan, yung sa'y buhaton, ang milagro gini, kung anak. Di, pag-ingon nga, kung ana ninyo ka ng mga banga na, 20 kilos ka, banga nga, tadyaw ba? Nariya sa gawas. Kung ano yung tubig. Sa diha nga napuno na, human na sila gakot, yung silang, sa maningan ng bakot, yung tubig nga nga. Human naman ang panghimasa, ang mga tao nga naala niya sa kasalan. Pero, ang tuyo din ni Jesus nga, tumana lang. Sa diyang gituman nila, natingala lang sila. Kaya pagka nakita na sila wine, ingon na si Jesus Christ nga, pagkuha og pitsil, pagkabo, kunya ipainom sa ila. Lagi tuman, pagkabot dito, look. Asa maning ang nabatasan nato din sukad ang nabatasan nato unahon man paghatag ang nindot kaayo mga bino. Kaya mga red wine ba? Pero ngano nga karon pa man ihatag dito na pangutana na sila kinsay naghimo sa bino. Ngano man nga ang laas tadyaw puro man bino. No? Pero gisaway siya ni Santiago, ini si James, nga niya nga ato dito kay gusto mo ka magpasundayag sa imong ayong buhat. Alalakaw. Pero wa siya nagpasaya-saya, nagtago siya dito, nagsikreto. Mo tong gihimo niya mga milagro. So igsuon ni sila pero
wa pa man makailagon si Santiago kung kinsa gyud ang Ginoong Kristo. Mura kinahanglan tun-an ginato pagayo ang Biblia o paminawon ginato pagayo aron masabtan nato kay aron nga dili ta mahimong ignorante. Kay kanang pagwali, ang pagwali lisod sad baya kay kung masayop ka mahulog man kag kulto. Yang ang tuyo ug tumong ni Santiago ani sa iyang pagsulat, iyang gipadala didto sa mga magtotoo nga nagkatibulaag sa nagkalain-lain nga mga nasod. Nagsulat siya. Iyang ipangbahin-bahin dito sa mga simbahan sa Corinto, Galacia, Ephesus, tanan nga mga lugar anon lang nga moabot gyud dito nga masabtan gyud nila nga si Jesus day mao day ang Mesiyas, no, mao day ang Misaya nga manluluwas. Unya sa diha nga wa gyud siya motuo nga Misaya ba o Ginoo ba gyud nga si Jesus, wa gyud motuo si Santiago, pero sa diha nga namatay si Ginoong Kristo, unya nagpakita sa iyang pagkabanhaw sa tulo na kaadlaw, sa dihang nagpakita ang Ginoong Kristo, una pa siya mutuo nga tinuod gid ay Mesiyas gid ay ang atong isuon. Yan sa iyang gihimo kay dili man siya sakop sa mga apostoles, no? Dili siya sakop sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang gihimo iyahang isangyaw dito sa laing lugar nga ang Misaya mao ang Ginoong Kristo. Gani wala gani siya magpaila nga, wa gid siya magpaila nga igsuon ning Kristo mismo. Okay, usa ra mi kabalay pero pirmino lagi wala siya kaila kung kinsa sa Ginoong Kristo. Mo na nga gipaabot niya sa lain-laing nasod ang maong sulat ug nagtudlo siya para sa maayong mga pamatasan, no? Gani sa Santiago Kapitulo 3 ang nagtudlo si Ginoong nagtudlo si James na kinahanglan ang pagbantayan ang paggamit sa atong baba. Di ba? Nga kinahanglan ang imong bisan ang imong dila gikural gitara na pag-ayo pero mugawas pang imong pagkamaritis. Wala gitudlo ni James, gipaabot niya sa mga tao, kinahanglan nga bantayan ninyo inyong pagpanulti, no? Kay ingon pa sa James 3:10 o Santiago Kapitulo 3 versikulo 10 nagaingon nga ang mga pagpasalamat o pagtunglo mugula sa maurang baba igsuon dili kana angay mahitabo, no? Kay nganoman ang imong baba, ang imong dila gigamit mo sa pagdaig dito sa Ginoong Dios. Salamat kay Lord. Pero gitunglo nimo ang imong isig ka tawo, gidaot nimo ang imong isig ka tawo. Muna gipasabot sa itong ni Apostol Santiago na igsuon dili ka na angay mahitabo. Ano man? Unsay gigamit ni Satanas pagtintal dito kang iba. Di ba ang iyang baba, ang iyang dila nga tanawa, lindot kaayong kaunon ang prutas. Di ba? Dami kayo, pula-pulag yung kayo. Dami kayong kanon, kauna gani. Isa may nagingon ng mamatay mo. Dili na, ang tinuod, dili mo mamatay. Gigamit na ni Satanas sa inyong baba. Dili mo mamatay, mag-right lang mo kung makakaon na mo anak. Di natintal. Mo na nga bantayan na ito, nagtudlo si Santiago, nga bantayan na ito paggamit ang atong mga baba. Amin ba? So, ayon tayo sa atong 5:13. Doon ay mga pangutana sa nagsulat ani nga mao si Santiago, nga dinhira pud nato makita ang maong tubag. No? Ingon dinhi. Sa 13, unahon na to sa 13. James, Santiago 5:13. Ingon diri. Kung may nagkalisod-lisod ka ninyo, paampuwa sa Diyos, siya sa Diyos. Di ba? Nangutana si James. Kung may nabay nagkalisod-lisod, daghan, di ba? Daghan ang mga nagkalisod-lisod. Pero ingon dia, ang tubag, paampuwa siya sa Ginoong Diyos. Wala may ingon din si Santiago nga, kinsay nagkalisod-lisod, adto kang mayor. Kaya na yung aminolisyon dito. Di ba? Kinsay nagkalisod-lisod, adto sa
ang gobernador. Ang unang itudlo, pampuas siya sa Diyos. No? Kita sa itong isip mga Kristiyanon, dapat kung unsa rin ang mga problemang mabot sa itong kinabuhi, mga kalisod man, kawalaton, si Judith, si Juna, maabot naman si Judah, si Judith, napay isa. Ito, Jutay na lang ang nabilin si Bulsa. ang pinakauna ring doolon isang atong Ginoong Dios, di ba? Ayha na dayon ang Dios na imutudlo nimo kung unsay paagi nga imong pagabuhaton. Pinaagi sa tabang sa balaan nga Espiritu Santo. Amen ba? No? So ikaduhang pangutana ingon diri. Naalagi hapon ang tubag. Ingon pa. Ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdaig. O doon na ba yung nagmalipayon? Siyempre, malipayon kaya nagsimba man ta. Manganta ta, musayaw, di ba? Mga mga pagsimba. Kani ang pag-ampo di ay, ang pag-ampo, dili man na sa ingon nga. Nay mangutana ko sa nga. Brad, mangutana sa mga pastor-pastor. Sala ba na yung hindi mag-ampo? Dili ta mo ingon og sala na siya. Pero ang pag-ampo is a command. Di ba? Ingon man siya, paampo ako. Sugo na ang pag-ampo. Ang sayop ana, ang sugo sa Dios nga dili tumanon. Mo nang sala. Pero ang pag-ampo is sugo man. Gani sa Mateo 6:6 ingon ito nga kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto ug silhi ka ng puntahan ug pag-ampo dito sa imong amahan nga dili makita. Kay gantihan ka sa nagtan-aw sa imong amahan sa imong gibuhat diha sa tago. Sulod sa kwarto. So, ang pag-ampo is a command. No, ang pangutana, sayop ba ang mag-ampo? Dili ta mo iyong sayop, dili. Pero ang sayop, kanang dili di mo tumanon ang sugo. Nya kay ang pag-ampo is command man. Di ba? So, unsa pa? Ingon pa diri sa verse 14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron mag-ampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya lana. Oh. Dili kay pag ilang tanon gani. Agoy. Ambulansya. Doktor. Oh. Nya kay daghang doktor silingan na mo. Daghang kay doktor. Pero dili na to masampit kay nga naman na may gitudlo nga ang imo day unang sampiton ang Diyos. Di ba? Kunya ipatawag ang pangulo. Ampuan day na siyempre. Ay mo gyud kaulaw, ay gyud mo kaikog paghangyo sa kabisag text na lang, through text, through tawag na lang, bisag sa tawag ang masakiton papaminawa. Kay ampuan na sa mga pastor. No? Ampuan na dito sa mga leader. Ganoon. Aron nga mamaayo. No? Ingon pa, verse 14. Kung ikaw ang magdihog lana, ang mag-ampo ang imong gitawagan, sa ngalan sa Ginoo magdihog siya kaniyag lana. Isuon, basig nagtuo ka nga ang lana, mo'y gahom sa pag-ayo. Sa mga haplas ta, makayo din na, di ba? Kaya mahalangan na imong sakit, ang hilanat, ang imong tiang niya, wala na imong sakit. Pero ang tinuod, ang gahom sa Dios, ang Ginoo mo'y mag-ayo, pinaagi sa iyang kabubuton. Amin ba? Kaya bisan pag unsa kagamay na imong sakit, gamay lang kayo. Basta dili na kabubuton sa Ginoo, dahil lahong yun ang imong sakit, bisag asa, idaladalag yung ka na. Pero bisan pag unsa ka dako, grabe imong sakit, cancer naman na. Pero kabubuton sa Ginoo, mamaayo ka. No? Mamaayo ka yun. Gani si Hari Ezekias, gi-atake sila sa mga Syria. Isulong sila sa mga Syrianon. Sila ni Haring Nebukadnezar. Ipangdala sila dito sa kan, nag-ampo siya. Nag-ampo and then nakadaog sila sa gubat. Naluping nila magkaway bisag sa kadaghan. Haring Ezekias, i-atake siya sakit. Hapit na siya mamatay. Ingon pa niya nga, hapit na mamatay. Kung saan niya ang sakit, hubag na hubag. Ito si Hari Ezekias nga, nahubagan siya si Ezekias ug hapit na mamatay. Pero ipagbuha lang og igos. Ang propeta gisugod adtuwa si Haring Ezekias, ingna siya nga hapit na siya mamatay.
sugo sa Ginoo ang propeta. Ina niya nga, mahal nga rin, andaman na imong kagalingon, imong pamilya, o tanan imong kaptangan, kay hapit na kung mamatay, imong na Ginoo. So, bisag ikaw kung istoryahan ka na nga, imong sakit, nga hapit na nga mamatay. Di ba? So niya itong propeta, ikaw lang nagtuman. Pag kuman niyang istorya, nilakaw na po ng propeta. Nigawas dito sa iyang giharian. Huwag pagani siya kaabot dito sa hawanan sa gawas, nitingog na po ang Ginoo, nadungog na po niya tingog, balik ka dito si Esikayas. Kay si Esikayas, dahil human niya nadungog ang pag-apo nga hapit na kamamatay mo sa panghandam na. Nagdangoy-ngoy siya, nagluhod dito sa dingding. Ginoo, hinumdumi ang akong pagkamatinud-anon. Hinumdumi nga nananagad ako nimo. Gikan sa bata pa ko. Di, ipabalik na po ng propeta, imbis tuwa na sa wanan. Balik ka dito, inanadungog ko ang iyang mga pag-ampo. Dugangan ko 15 katuig. Ang imong kinabuhi. 15 years ang gidugang. Ni uswag ang iyang kinarian. Pinagis paghari. Sa pagkumala sa paghari ni Hari Ezekias. Sa isuon, pinanglang yutang mag-ampo ang imimba. Sama sa katauhan sa Israel. Ano na itulog ka grupo. No? Sa diyang gibihag sila sa gibihag sila sa mga Assyria. Dito na sila, giulipo na sila, gi-slave na sila dito sulod sa 70 years, 70 katuig, kamo na kadugay. And then, tungod sa kaluoy ko sa Ginoo, wagi, bisa pag ang hari nga, pinaka mangtas kayo nga hari, gamit pag sa Ginoo. Ganoon, maluoy manggod ang Ginoo sa iyang mga tao nga nagsampit, nagtawag. No? Sama sa Israel nga sige ampo nga Lord, tanawahin naman kasi kahintang na mo. Himo na mi sulubon, way sulisildo. Libre lang mi kaon, wa pa isnak. Ay pag dito sa bansay nga mo eskwela ka libre pa isnak tubo. Oh, di ba? Gilibre na mi kaon na ni Ginoo. Wala na mi sulisildo, wa mi kitag unsay nahinawon sa kwarta. Mo na nga gidungog sa Ginoo ina pagampo. Gigamit pag-abot sa hari at dunay tulog ka grupo sa mga Israelita. Gingnan sa hari, kinahanglan na mo pauli dito sa Jerusalem. Kaya nagguba man ang templo kay gibomba-bombahan man tong ayo. Pareha na karon ba nga gibombahan ang Israel? Mao nang hitabuha inaana ba nga panggulo bang ilang mga simbahan, mga templo, tanan ng mga building sa gobyerno. Mo tong ingon si Hari Artaxerxes, isura dito ko ni Artaxerxes, naay mo pauli dito. Kinahanglan puro nila pag-usap ang templo, ang simbahan nga nagguba. No? Kinsay iyang ina si Zerubbabel. Pagdalag mga tao nimo nga mo'y magtukod sa pagdala dito mga simento, mga kahoy tanan dito tukura. Di gitukod pag-usap. Pagkahuman utukod, lain na pong grupo, si Esdras na po. Si Esdras giingnan nga pagdala sa imong mga sakop. Kay human naman ang templo na natindog naman, nabarog naman, kinahanglan ipadayon ang inyong buluhaton sa pagsimba. Diyo mo na, grabe yun ang gahom sa Ginoo. Ipadayon ang inyong buluhaton. Muna nga si Esdras, nagdala siya o mga, siyempre, ipadalan siya og mga panghalad. Kay maghalad, magsunog man og mga mananap, pagdala mo dagang mga tambok, mga way sakit, nga mga nindot kay mga baka o mga karniro. Kay sunugon ninyo sa matag adlaw ang inyong pagsimba. And then pagdalagaghang bulawan, kay ihalad ganito sa templo. Pagdala, pag-assign na ano mga tao. No? Pertiyo mo na. Ningon siya nga, malngari salamat sa imong pagpiyal ka na ko. Nasayod ko nga ang Diyos. Mag-uban yun ka na ko ang Diyos. Mag-uban ka na mo, dili mi pasagdan sa Ginoong Diyos. And then kay human naman niya nasulti sa hari nga proteksyonan sila sa Ginoo. Naulaw na lang ang si Esdras pagpangayo og mga sundalo. Nga dapat mangayo unta si mga escort ka naman mo kumboy ba nga mga sundalo, batalyon nga sundalo. Kay tiyaw mo na gikan sa Assyria, baktason lang nila ang padulong dito sa Jerusalem. Kanang Israel karon. Mubaktas lang sila dito. Dala-dala pa nila ang ilang may mga bata o mga kahayupan.
dili sila makapaspas, gani mahimo pwede pa gani sila magkasakit tungod sa init kaayo ang ilang baktason nya dahil gagmay mga bata nga ilang mga dala, di ba? So sa sige nila baktas, pag abot nila dito sa dakong tulay, ipahulay sila dito sa dakong tulay. Unya dito atong basahon sa Islas, indot kayo ni nga ano sa Islas. Ingon man siya dito nga, pag abot na mo dito sa tulay, ni proklamar mi o pag kanang puasa, pag ampo o pagpuasa, nag-prayer and fasting sila. Wala sila mangaon. No? Sakta nga ison. Wala sila mangaon. Nag-ampo sila o nagpakiloy sa Ginoo. Na Lord, ubaligid kami, tabangigid kami. Gani kay ilang laktan, sama nang bang Somalia ba nga. Daghan kayong mga busay, mga terorista nga ang puso ng mga magdalag mga barko diha pang kidnapon ang mga asawa ng mga bana kay mo slave, di ba? Ilang himo kinapon nila kay sa una pa man ang panahon na ng tawag og human trafficking, pang dagko ng mga bata o mga gulang mga babae kay pahimuong sulugon, no? Muna ang ilang ibaktas lisod kayo, dili lang kay mga lain-laing mga matang sa mga tao, napay mga tao, mga unay og tao. Di ba? Kanang tao ba nga, yara, di na na kwaon. Kunis-kunison na nila, bahin-bahino na nila, kauno nila. Ang pagkadelikado kayo sa ilang laktan, dala nila ng mga bata. Hindi lang kay kanana, napay mga pangis, malala nga mga mananap, mga lubo. Gaatang sa kadalanan. Pero tungod lagi kay ang Diyos naguban man nila, nilampo sila, may abot dito sa Jerusalem. Walay nahitabok na dautan. Dito na siya dayon nag-assign tungod kay nag-prayer and fasting man gud sila. Nag-ampo sila, nagpakinuoy sa Ginoo. So kita igsoon, kita sab isip mga Kristohanon, samtang naglawig pa ta aning kalibutan, isip mga Kristohanon, naglakat pa ta aning kalibutan. No? Di ba ko nga, daghan kayo mga busay sa tuwa. Muambos na to ang kawalaton sa kwarta. Muambos na to ang mga problema. Mga gitawag ko, sige na, yan ang makabuang bitaw nga. Stress. No? Muambos na to ang balatian. Muunay muambos, muatang sa tuwa. Samtang naglawig pa taning kalibutan sa inahanglan sa tuwa, ingon pa si Apostol Santiago, mag-ampo. So, no? Nga naman, kay ang pag-ampo, ingon pa dali, no? Verse 16, Santiago, padayon na to sa Santiago, kung isulat ni Apostol Santiago, Santiago 5, ingon dali sa verse 16, busa pagsugilay kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dako o kahimuan. Unsay kahimuan sa mga pag-ampo? Dako o kahimuan. Amen ba? Dako kahimuan gyud. No? Kay kung dito kag doktor, wingon man doktor, operahan na. Okay. Mutla na yung tail. Kaya di na ito mga imong sakit. Kada ko na yung mga problema. Jiri, pag sakit tail, ipaputol ni Mern. Di ba? Muna. Kinanglan day ang pag-ampo. Kaya siya kami yun man siya ipaputol dito. Kunya gano'n, may bala na di man ito maong sakita. Binunggan, yawa na kay Til. Balik na po. Kung ano yung gari, ingon din busa, pag sugilay ka mo sa inyong mga sala o pag ampong alang sa usag-usa aron ka mga ayo.
ang pag-ampo sa tao ng matarong dako kay moan, no? O atong sabton pag-ayo ang hinungdan na isa sa kaning atong balapian kining sala. No? Kining sala ba? Unsa nga sala? Kanang pagdumot. Dumot ka sa imong katao. Kasuko kasi kung isig katao. Ugdan gini kayo. Kita ko lang niya, kita mulikay na ka. Bakit ko gini makita ko ni karon? Pagkakita niya mo, inganahin mo sa tubang kay di lagi kahimo. Pagdumot mo na, kasuko, mo ni hinungdan sa imong sala. Kaya kung magkabatong kag balatian, dugay maayo. Mo bitaw giingon diri nga pagsugilay kamo sa inyong mga sala. Sa diha nga namatay si Angeline nga, gaman testimony lang. Giluba si Angeline. 14 kabuk sama diha sa Alcuino. Grabe ang akong kasuko. Nagdumot na kong mga tao. Pati kani ang mga maghangyo sa ko, mga classmate sa iyang. Classmate na ako sa una. Unya barkada sa iyang amahan nga si JR. Naghangyo sa ko nga pabayaran og 70,000. Niya mabalik ninyo ang kinabuhi sa akong anak. Kung unsa man na imong 70,000. Kadi pag gyapon na mabalik. Magkahatag lang nagproblema sa inyong 70,000 basig mangutang mo tungod lang anak. Ayaw na. Na ako sa kasuko sa pagdumot. Pero gitagaan kong sakit kidney. Nagproblema ko kay sakit na kaya akong ginatawa di na makaihip. Nagpa-hospital ko. Wa pa gani ang iko pa gani ko ginaobserbahan gikan sa Huwebes, Biyernes pagkasabado. Wa pa gani ko maparay ni bill na og 13,000. Gani ni tawag to still doon ba uyuan ako. Na ama ka karon nato di hospital tiyo kay sakit lagi ako. Ano lagi? Unsa man yung sakit? Kidney. Kidney? Ya, acute na. Ambot ani, wa pa man kumakuha ni. Isa nga gawas diha. Ayaw gyud pagkuan. Kaya inom gani kan ako pila ayaw pagpapila. Gawas diha. Napagi ang mil nga gamiton sa Ginoo ba napay mga tao nga kay kung daghan kag kwarta hutton nila. Kung wa kay kwarta wa kay hutton sila hutton. Di ba? Oh, bisa gawas niya. Saling ang Ginoo. Ingon niya siya nga pagpalit ng butong katong limbangon ng butong pabukala. Ini pabukal ato anang gabi kita ni mga bukal na dito gyud sa iyang butong. Saksisip ni mo nagkatulo kada buntag inom. Tungabon ni mo na tungabon. Kada buntag isa ka lugi nga pinabukal. Duha pa lang gani kagabi na akong inom. Sakit ng mga tao kay mga bungkag ang mga murag buak nga mga bir nga dugot sa bir nga nadugmo ka. Muagi sa akong ginatawo sakit. Ya, nakatigong bagi may ginani kadako. Isulod ko na ko to sa garapon butang. Naay gito yung imong kuan sulbad. Unya diha giadtuan na mo to sa JR. Kay gitawag mo ni sa among hit pastora. Gitawag niya, kumusta man ka, Amir? Makita man ako sa inyong tsura, napakas kasukot, napakas pagdumot. Si Jenny mo, may mutang kay, tumulagi kay. Napangalan ko niya. Isa nga, makita sa inyong gagawin, nga naapos pagdumot. Yan mo lang nagapos mo. No? Nagapos mo sa mga ang tao po nga inyong gidumtan, nagapos po siya sa pagdumot. Wala nga daghan na kayo tagsala nga nabuhat. Wala kinahanglan i-release ninyo ang pagpasaylo. Kaya nga man diya pagsugiray kamo sa inyong mga sala, pag pinasaylo ay kamo sa usag-usa, no? Aron kamo mamaayo. Pag-release na magpasaylo, ingon ipakita nga napasaylo ninyo mer sa inyong buhaton kamo Jenny. At tuon niya sa GR, pag adto na mo sa kalasag wala na. Kay gibalhin na dito sa Dias Pinatilan. Nagdala pagkasunod ang ilaw, nagdala mi lechon manok, kadaka ka ng toothpaste, sabon, mga sinina kay ipakita gyud nato nga sa atong sa Ginoo ba nga nagpasaylo na ka sa mga sigataw. Kay bisag kung saan nimo atubang ang GR, sipatan man ikam, apilo mo kay patay. Pero sa diha nga
Lord, amo nang pasaylo, amo nang isalig nimo, tugyan na namon nimo, pasaylo na namon si JR. Pagbalik na mo dito sa Pinatilan, makita nimo si JR yung bibiyaan ng lautang espiritu. Grabe kalukoy na kahit ano. Mura may mo. Naitan og tunok sa mong kasing-kasing. Ang kalipay nga akong nabati, grabe. So, salamat, Lord. Ni ara na yun. Magsugiray lang din. O tingin mo, duko siya, duko. Ay, lagkabla ka, kaya ipasaylo na ka na mo. Ay, nato na na. Ito, sindili, nagpahulay na to. Okay? Pasayloon ka na mo, pasaylo ka po may kung marami kasuko sa imo. Masulba ang palatian, problema. Ano man, hindi man diri nga pagsugiray ka mo sa inyong mga sala aron ka mo mamakayo. Isala ang pagdumot eh, di ba? Sala ang pagkasuko. Muna hinungdan sa mga balatian sa tao. O, verse 17, si Elias, sama ka nato apan sa mainitong pag-ampo nga dili unta mo ulan ug wala gayud mo ulan sulod sa tulo ka tuig. Pero naghimo og example si James ani si Santiago, iyang gihimong example si propeta Elias. No? Nga naman si Elias po tao ra man siya, propeta pero tao ra siya, makasasala gihapon. Pareha nako. No? Magtudlo, magwali pero makasasala gihapon. No? Nag-ampo siya. Bisan pa mga nga, dunggon na sila kay pastor man, dunggon man na sila kay propeta man to. Dunggon ka gihapon kay ingon bali sama kang Elias, kung pasabot, si Elias masayo po, makasala po. Ang pastor, makasala po. Sama kang Elias, kung sama sa nato, mahimo po na matalimugan sa Diyos ang atong mga pag-ampo, basta matinud-anon ka lang, amin ba? No? Basta magtinuod ka lang sa imong pag-ampo. Kinasing-kasing. Oh, verse 18. Dito mag last verse. Ug unya nag-ampo na usab siya nga maulan unya unta og ang langit bibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Oh, igsoon. Doon ay mga tulo ka mga butang nga angay na itong i-apply sa atong kinabuhi. No? Una itong timaan. Una, kung naay nagmasakiton, kisay una doon. Ang Diyos. Diba? Kampong ka nga, Lord. Tabangin mi, Lord. Kasi pamahagi yan eh. Sultiin eh. Unay mo, abot lagkalit dito. Unsa mo na? Tuwai na na. Lagain na na dito kuwan. Sagbo. Sulbad ang problema. Di ba? Dili kay gamhanan si Elias nag-ampo. Dili kay si Apostol Santiago, dili lana yung gigamit ha. Dili lana yung gigamit nga nag-ayo siya masakiton. Di ba? Kung siya masakiton, gipalakaw niya ang bakul. Wala siya magamit og lana. No? Ang bisan pa ang gahom sa Dios na akang Apostol Pablo. Amin ba? Bisan gani gyud kanino makaagilang, maagian lang ang masakiton. Ano naman, ang gahom sa Dios may makaayo. Amin ba? Usa kung dili ka bubuton sa Dios, ang imong sakit isang pag kanang umipon na nahubag, dala-dalaon ginani mo. Kung dili ka musuling dito sa Ginoo, sakit ginapin mo. Pero kung mangyo na sa Ginoo, Lord, hindi na kung ikaw ang alig nilatan. Ano ay ang ginawa na? Di ba? Ayuhon ka sa imong balatian. No, ikadua, ubanin ang pagtuo. Di ba? Kaya, ingon man niya sa verse 16, ang pag-ampo sa tao nga matarong dako kahimuan. No? Matarong. Ang taong matarong nagsimbolo na siya sa pagka magtotoo.
Nagtuo ang iyong Jesucristo, mahimo niya ang tanan. Diba? Matarong ka man. Di, bisan kung sa'y buhaton sa Ginoo, kaya niyang himuon. Kaya wala imposible sa atong Ginoong Diyos. Amin ba? Ikatulo, unsa pa? Iyon pa. Tuwihig yun nga ang imong mga pag-ampo, imong yun nga madawat. Mark 11 verse 24. No? Iyon pa nga. Therefore, kung mag-ampo mo, tuuhin ninyo nga madawat ninyo kini ug mainyo gayon kini. So, sa imong gipangayo, magsakit ka, may ingon ka, tagay kong truck. Diba? Kung mo pa ngayon, isang kayuan sa imong panglawas. Kung unsa imong gikinahanglan, ano ba? So, iglaon ko nga matinaw para nato ang kabilinon sa atong mga pag-ampo. Nanindog ka mga igsoon. Ya, sa atong ibarugan, atong litukon ang pila ka mga pulong nga Lord. Sa ito ako, sa akong mga sala. Ginoo, hinumdumi ang akong pagpangalagad kanimo. Ginoo, hinlui akong kasing-kasing una-una. Bukha ang imong maigsuon. Ngayon ka nga Ginoo, dihogi ko pinaagi sa balaang dugo ni Jesus. Kung unsa man ang mga dili maayo nga pagpanulting akong nahimo sa akong isig katao, bisan sa akong mga kaigsuonan, kuha kini o Dios. O unsa man ang akong hunahuna nga dautan ngadto kanila, kuhain taon kini. Hatagi ako og bag-ong kasing-kasing. Abli ang mga hugaw nga nakatabon sa akong mga mata, aron makita nako ang kanindot ug kamaayo sa imong gibuhat sa akong kinabuhi. Na diin sa dihang makasasala pa ko, imo akong ipasaylo. Kabisan isang sahod ko pa ang akong mga sala pagsulti kanimo, O Diyos. Walay kabutangan. Tungod kay makasasala ako. Usa pa sa hilua ako. Ayaw ako isalikway. Iyahi ako. Hallelujah. Hallelujah. Ako na lang mag-ampo ng ito. Balaan ko pagkagawag ng Diyos. May taklaan sa gawad ko. Panayon kami sa pagduol kanina. Ako kang gidahay ko, gipasalamatan ko sa higayon. Sa imong pagtudlo na paminawa na mo ang imong mensahe. Kung unsa kabiling yun ang unsa ang kahimuan na dako diha sa mga pag-ampo. Naglaom mo ko Ginoong Diyos. Ngayon mong gipatalinghugan ang pagtuaw sa imong tag-usa sa imong mga anak na ining kabuntagong nga ni Akaron, sa mga amahan sa panimalay, sa mga inahan sa panimalay, sa mga taghigayon sa pagduol nila kanimo Ginoo, ayaw sila isalikway. Patalinghugi sila o ihatag ilang ikinahang. Gag sa usap ang matag ko sa kanamo, kinagi sa inyong gamahalang yung mga kamot. Araw lay buhat sa kaaway Lord, ka makahimo sa pagkawat sa among mga unsa man ang aning akalam. Saglit ang iyong ng imong pulong sa mga jis-jis ang kawatan, wani aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Ayaw itubod Ginoo. Kakawato nila ang kalipay, kaya naasal kasing-kasing. Kawato nila Lord, ang mga nindot tumay kagmaon sa mga kabataan. Ayaw itukot. Kung dili ako mga pag-ampo, Lord, natagan mo may panglawas ang matag-usa ka namo, bisan ang mga mahal namo sa kinabuhi. Ang uban anaa sa nagkaliinason, ana sa kalinaing dapit, ikaw Lord magkakabot kanila, pinagi sa imong gamahalan ng mga kamot, aron maangkon sa nila ang hingpit nga kaayuhan sa ilang mga balatian. Ablihim nga bintana sa langit, alang sa madagawang grasyang gikinahanglan sa matag-usa,
Sabi na gyud niining panimalaya. Kay ikaw Lord, ang padayon nga nagagiyak kanila. Ibuhos ang panalangin bisan sa tanan ni mga anak na niya karon. Ug sa mga kabataan ihatag maayong nindot nga kaugmaon ug kini nga dapit Lord, kini nga lungsod muuswa gayud kini Lord. Ug sa panahon nga imong itugot mahimo kini nga maayong puy-anan sa imong mga katawhan. Yes, Lord. Naglaog ko nga Ginoo mo sa langit ang mga pag-ampo. Pasaylo kami sa among mga sala. Yung tanan ako ipakayo pinagi sa ngalan ni Jesus, nga among Ginoo manluluwas. Amen. Tulay ko ng Diyos. Sige, kadayon ta sa kaduang bahin sa atong pagsimba. No? Yun ang pulong sa Diyos sa Malakias 3:10. Kini ang pagpahinumdum sa ato alang sa atong paghatag. No? Malakias 3:10.